Ako, eto mga kababayan, no, dapat nyong mapanood etong video na to mga kababayan dahil eto po palang si Saldico mga kababayan ay noon pa sinasabi, kung maalala natin, isa po yung confidential funds mga kababayan, no, ang kasama po sa articles of impeachment ni Sara Duterte at dito po, no, mismong si Saldico ang nagsalita mga kababayan at inilaglag po niya etong si Sara Duterte. Okay, so yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Shoutouts na rin sa mga subscribers natin dyan at lagi nating hiling 1 view, 1 like po sana sa ating video at sana abangan nyo po palagi yung mga video uploads natin. Right? So ito mga babayan, no? Siguro dapat nyo mapanood ito pong video na to ni Saldico mga babayan na kung saan, no, siya po mismo ang naglaglag dito kay Sara Duterte. No? Siya po mismo ang nagpasabog po ng mga ginawa netong si Sara Duterte, mga babayan. No, at yung pong kanyang mga sinabi dito ay siya po mismo ang isa o ilan po sa mga bagay na kasama po sa articles of impeachment netong si Sara Duterte. Okay, siguradong dito mag-iiyakan po etong mga DDS. Siguradong iiyak etong mga DDS dito mga babayan. Kasi ito pong nakaraan nung bumaliktad po etong si Saldico, no, na may mga paratang siya dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos na sinasabi nga yung video na yon, no, lumalabas na parang AI. No, siguradong etong mga DDS ngayon, no, matataranta kasi si Saldico po, nung nilabas yung mga videos na yon ay halos sambahin nila, mga babae. O eto po, panoorin natin etong video na to, mga babayan. Alright, let's go. President Sara Duterte, kung saan nililihis na naman niya ang mga issue. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Budol daw. Ito mga babayan, nangyari po ito, no, sa parang sa appropriations ata. Committee on Appropriations, mga babayan, no? President Sara Duterte, kung saan nililihis na naman niya ang mga issue. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Tatak Duterte daw ang pangbubudol, mga babayan. Mula sa peking war on drugs, peking good governance, peking pagkontra sa korupsyon, at ngayon, peking sagot sa mga issue. Nako, sanay na sanay sila sa peke. Parang ganun lumalabas, no? Una, simpleng tao lang daw siya, pero mahigit 400 bodyguards. Grabe, Siya lang po ang kaisa-isang Vice President sa kasaysayan ng Pilipinas na may ganun kadaming security. Grabe. May sarili pang Vice Presidential Security Group. Never happened in the history of the Philippines. Nako, anong masasabi ng mga DDS dito? Anong masasabi ng mga DDS dito? Grabe naman security guard dyan, mga babayan. 400 daw. Nag-iisa na siyang humarap sa pagdinig ng Committee on Appropriations. Pero sangkaterba naman ang bodyguard sa labas ng conference room. Humiling pa ng pagkain para sa 100 gwardiya na dala-dala niya. Grabe, at hindi naman kinain. Hindi po ba't pang-iinsulto at pag-aaksaya ito ng resources ng gobyerno? Kumbaga, Sara Lustay nga daw, tawag nila di ba? So imagine ninyo, 100, no, na bodyguards, no, tapos binigyan nyo ng pagkain, nag-request ng pagkain, tapos hindi naman nila kinain, mga babayan. So sayang talaga yun, yung pagkain na yun, di ba? Appropriations, pero
Sangkaterba naman ang bodyguard sa labas ng conference room. Oh. Humiling pa ng pagkain para sa 100 gwardiya na dala-dala niya. Grabe, kapal ng mukha, ano? At hindi naman kinain. Hindi po ba't pang-iinsulto at pag-aaksaya ito ng resources ng gobyerno? Pangalawa, sinasabi niya, hindi lang daw sanay ang ilang miyembro ng Kongreso na hindi makuha ang sagot na gusto nila. Karapatan at trabaho ng Kongreso ang pagbubusisi ng budget. Ang hindi niya pagsagot sa maayos na tanong at lalo pa ang hindi niya pagdalo sa hearing ngayon ay nagpapakita na kawalang respeto at paggalang sa mga kinatawan ng taong bayan. Hindi lang po kongresista ang winalanghiyan niya dito, kung hindi ang buong sambayanang Pilipinas. Grabe, no? Winalang hiya, mga kababayan, ang buong sambayanang Pilipinas. Ha? Tinatakpan niya ang hindi pagsagot sa tanong sa pamamagitan ng pag-iinsulto sa mga kongresista na ginawa lang naman ng kanilang mga trabaho. Yan kasi yung ginagawa nila, no, para ma-justify yung kanilang ginagawa o maprotektahan yung kanilang ginagawa, mga babayan. No, iinsultuhin nila, which is yan yung ginagawa ng mga DDS, ha. Kapag hindi nila kayang atakihin o hindi nila kaya, no, na sumagot sa isang argumento, mga babayan, no, aatakihin kanila ng personal. Ganyan sila. No, so dito pala nila nakuha yung ganong ugali, mga babayan, no, kay dito sa mga Duterte. Grabe, no. Gusto nila ang interbranch courtesy, pero siya mismo walang kortesiya sa Kongreso. Pangatlo, malinaw na pambubudol o panlilinlang Grabe. sa mga Pilipino ang pagsasabi niyang kinikilala niya ang kapangyarihan ng Kongreso sa budget. Malinaw naman sa tao, live sa TV at internet, kung ano ang kanyang asal. Wala siyang sinagot ni isa man lang na tanong ng mga kongresista. Abogado pa naman siya, pero mukhang absent siya nung tinuro ang prinsipyo ng separation of powers at Kongreso bilang co-equal, kapantay ng sangay ng gobyerno ng ehekutibo. Batay sa ating representative democracy, ang mga kongresista ay binoto bilang kinatawan ng taong bayan. Kaya kapag ang isang kongresista ay nagtatanong sa paggamit ng budget, siya ay nagtatanong hindi lang bilang individual, kundi bilang kinatawan ng Pilipinong bumoto sa kanya. Demokrasya at hindi po tayo monarkiya. Wala tayong hari at reyna. Sunset na po ang dating administrasyon. Kaya wala pong karapatan ang ating mga halal na opisyal na umatras o umastang, parang masasakupan niya lang ang mga kinatawan ng taong bayan. Grabe, no? Pang-apat, paulit-ulit niyang sinasabi, I will defer to the wisdom of Congress. Pero hindi naman po ito totoo. Kasi kung totoo ito, sasagutin niya mga tanong ng mga mambabatas, lalo na sa issue ng confidential fund. Okay, so yan, mga babayan, no? At ito pa yung isang video, no, na aking ipapakita sa inyo na kung saan talaga naman, no, ito pong si Sara Duterte, no, todo-todong binanatan netong si Saldico. Okay, so ito yung video na isa pa, mga kababayan, na ating ipapakita sa inyo na kung saan talaga namang todo po ang banat netong si Saldico dito kay Sara Duterte. Sinasabi po ni VP Sara na even before the hearing daw po, alam na ng mga congressman yung gagawin. Essentially parang scripted yung budget hearings. Scripted daw po yung budget hearings, sir. Hindi po totoo yan. Siya po ang scripted, siya po ang budol, peke po, dahil Siya po ang scripted, siya po ang budol. Ha?
Budol daw po itong si Sara Duterte, mga kababayan. Kita nyo naman, may binabasa siya. Inaral niya na meron siyang mga kakamping na nag-abogado sa kanya. Nandun na, Siminit daw. Inaral niya na meron siyang mga kakamping na nag-abogado sa kanya. Nandun na, siminit. Di ba? Ibig sabihin, ayaw niya talagang sumagot sa confidential fund dahil hindi niya kaya ipaliwanag. Ayaw sumagot sa confidential funds, mga kababayan, dahil hindi niya kayang ipaliwanag. 'Di ba? Hirap na hirap sila diyan eh. No, na ipaliwanag yung confidential funds na yan. Sa totoo lang. No, yan po nga nilalaman ng articles of impeachment na yan, no, yung impeachment complaint kay Sara Duterte. Hirap po sila, no, na malulusutan yan, mga kababayan, dahil sa dami po, no, na nga nakikita nating ebidensya. 'Di ba? Mahihirapan po sila diyan. Kasi ninakaw niya yung pera. Ninakaw ang pera. Ang tanong yan, isauli niya dapat yung pera. Isaoli daw ang pera. Hindi pwede. No? Hindi pwede, Saldi ko, isoli ang pera. Kasi magagalit si Marcoleta. Ninakaw niya yung pera. Ang tanong yan, isauli niya dapat yung pera. Kasi hindi pa final. Hindi totoo yan na hindi pa final. Dahil ilang beses niya na sinagot. In fact, ang 3 beses yung sinagot niya ng audit observation memo. Dahil yung unang audit observation memo, yung pagkakaalam namin, medyo fully disallowed yun. Pero, inaayos niya yung dokumento. So, kalahati lang yung kanyang, kalahati na lang yung naayos niya. Okay. Sir, anong nangyayari sa budget ng OVP ngayon? After yesterday's ruling ng panel? Kakaroon kami ng expo ngayon sa, so hopefully after this, we have some decision. Pero sa marami yung kami nag-usap-usap kahapon, talagang hindi mo siya pwedeng pagkatiwalaan. So dapat, yung pera Hindi daw pwedeng pagkatiwalaan, mga kababayan, ha? pang ayuda, pera pang tulong sa taong bayan, ibigay sa agency for check and balance. Katulad namin sa Kongreso, ang DSWD, na pang ayuda sa may hirap, dapat ibigay natin sa DSWD kasi sila yung agency para walang politika. Siya po ang namumulitika. So talagang binubudulo tayo araw-araw. Siguro naman sa after 10 years or 6 years, alam na natin kung sino siya. Matalino po, sinasabi ko palagi, matalino po ang taong bayan. Alam nila kung ikaw nagsisinungaling, alam nila kung ikaw nagpudol, and matindi po ang karma sa 27,000 na pinatay. Kailangan po ng hustisya. Kawawa po yung mga pamilya na dinurog, na nawalan ng mahal sa buhay. Definitely tatapiasan, sir, yung budget ng OVP. If Yung proposal. that will be approved, this, meeting, I think, majority of the, ayan po ang sentiment, no? Hindi mo pwede dahil nawalan na nga tayo ng pondo, ibibigay mo pa ba? Small amount pa lang yun. How much worth ngayon? 2 billion. So, grabe, no? nakita po na dapat huwag natin ibigay. Para huwag natin. Gano'ng kalaki yan, sir? Yung mga Yung ayuda. mga 50 plus million lang yun, sir. O pati yung... Sobra kalaki. Okay, thank you, sir. Okay, so yan, mga kababayan, ano? So, dito matindi yung mga binitawan ni Saldi ko, mga kababayan. May iiyak po dito. No, anong masasabi nyo po dyan? No? I-comment sa ibaba yung mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs. And please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Alright? Peace. I'm out.